Sino ang nagpapasaya kay Myla Pablo ngayon? Si ano, here. Sino ang lagi may dalang chismis? Siya. Si May, ipagtanggol mo naman ako. Sabi ko ito na, pero wala pa rin. Ate May, nasaan na ba? Alam mo, love natin yung volleyball, pero ito rin magpapayak sa atin. Ako kasi strong akong tao. Sa totoo lang. Nakita umiyak dati. Dati yun. Open forum na talaga. Diba? Okay. Open forum ni Ate Myla. Lagi sinasabi kay Ralph to. Ay, Sorry sabi ko. Paparinig na po. Paparinig na niya. Ralph, size ano. So, ang nabunot mo ay tawagan mo ang boyfriend mo. Mahal? Saan ka na? Pag may time ang players, dito sila nagtatambay. Tambayan ng players, pagtapos ng training at may oras silang magkwento. Walang coach, walang playbook, pero maraming kwento. Kwentong sports, buhay, at kulitan. Welcome to Ang Podcast ng Mga May Time kasama sina Gemma Galanza at Ella De Jesus. Kwento lang pag may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Ang guest natin today, balita ko parang mother and daughter of fresh na sila eh. Ay. Oo. First time din natin mamimit tong combo na to. Yes. Diba? Na, hindi namin akalain ganito pala sila ka-close. Diba? Okay, so wag na natin patagalin at i-confirm natin kung totoo bang maganda ang friendship na nabuo Oo. nila. Yes. Okay, i-welcome na natin si Myla Pablo. and Hi po. Jolina de la Cruz. Hello. Meron ba? Very chunk. Ay. Meron ba na buong friendship? Ayan. Ayoko. Okay. Naano pa ako dyan sa friendship na yun. Ayan, nakikita natin na mukhang nagpa-plastikan Oo. talaga. Ano ba naman yan, June? Ayan. So, kamusta kayo? Kamusta naman kayo? Ako, Go. Individually. Yes. okay lang. Okay. Kinakaya. Oh, wow. Parang, May pinagdadaanan Oo, talaga siya. parang medyo Oo. mabigat yung... mukhang kailangan siyang tanongin Kailangan natin. ko siyang Oo. ano yun. Coffee please. Busy sa ano? Sa Oh. training? Uy, may training ba? Hindi. Saan pa? Saan pa? Ayan pa. Sa kanya. Uy! Okay. Ayan. At dahil in-open na niya. Oo. Start ko. Oo. Kanina ko pa inantay. Oo. May mga nagpapasaya ba sa inyo maliban sa volleyball yun? Mga Yesterday. bisihan, ganyan. Meron. Ay, taray. Ay, meron matagal talaga na kami siya. eh. Ay, Ay, ayan. okay. Oo. Ako, wala. Uy! Biglang wala. Ang tawa ko naman. Kami, okay naman kami. Low-key lang. Logi lang. Pero masaya. Wow. May idea ka rin ba sa ano na to, sa story to? Yes, kasi nakaka-call ko siya, pinapakita niya sa akin. Ay, naku, ayan. Nabukayo. Oh, sige. Sino muna pala? Kasi mamaya, sino yung pinag-uusapan natin? Sabi niya low-key sila eh. Oo, Sige. sige. So, pangalanan na natin. Papangalanan ba ang natin? tao. Sino ang nagpapasaya Isa kay mo Myla ulit. Pablo ngayon? Si ano, here. Si Rory Coffer. Ay! Parang mali. Parang mali. Mali yung part. Podcast Sabihin mo mga lang. bulungan to eh. Oo, bulong-bulong lang. Well, sa amin nila, di ba? Sabi Sa niya. amin nila naman, low-key lang kaming dalawa. Mm. Kasi matagal yung dating namin nila. Mm. Parang 1 year, ganun. Tapos, pero syempre, kailangan talaga getting to know din talaga yung sa amin nila. Kasi nga, coach si Ral, tapos Oo. player lang ako. Oo. Well, mahirap nung lumabas yung picture namin ni Rad kasi ang daming mga bashing kasi. Oo. Well, hindi naman madaming bashing, pero may mga tao din na okay, pero yung iba parang mali daw Hindi, sa paningin nila. Oo. Parang mali. Anong meron? Parang wala na, nasa pro na tayo, di ba? So, alam na namin kung ano yung mga kailangan gawin, ano yung mga mali, yung parang ganun. Pero, syempre, hindi namin maiwasan ni Rald na may mga ganong comments din talaga. Lalo sa part niya, no, na yung trabaho niya. Kasi grabe yung ano sa kanya yung paninira sa kanya. Ngayon na, kasi nag-semis nga, di ba? Tas talo sila. So, parang lagi namin sinasabi kay Rald na parang wag na muna mag-social media. Kasi hindi mo naman hawak yung yung utak ng mga tao talaga. Yes. So, kami, kung ano talaga yung mas makakabuti sa amin,
Yun yung ginagawa namin. Kasi ako naman, nakasupport lang naman ako sa kanya eh. Pag natalo siya, parang ako yung sinisisi. Ako yung naglalaro. Baka kailangan daw Diba? maglaro ka sa kanila. Parang ganun. So, hanggang sa yung support ko sa kanya lagi na, hindi, kaya mo yan. I mean, kilala ko siya kung paano siya mag-coach. Diba, naging coach sa Petrogas, di ba? And kilala ko siya kung paano niya i-handle yung team niya, paano niya gagawin kung ano yung mga next move niya sa next game. Nag-click naman yung ano namin ni Ral. Oo. Player ako, coach siya. Siya din naman, tinuturuan din niya ako kung ano dapat gawin. Wow. Kaya pala nung laro natin, parang palong-palos. Yung palo, parang kasinipis nung ano eh. Uy, biglaan lang yun. Opposite ako. Oo nga eh. Pero ginulat mo kami, pwede ba? Pero alam mo, ginulat mo din ang sambayan ng Pilipino dahil sa yun, sa relationship. Kaya nga eh. Pero happy kami sa naging ang pagbubunga ng relasyon niyo. Alam mo, nakakatuwa na nalalaman natin to kasi ang view lang natin of Coach Rad ay very nonchalant, diba? Oo. Parang nakikita mo siya sa oo. game, seryoso, hindi Super. nagsasmile. Oo. So, eto, ibang perspective pagdating Yeah. sa sweet side niya. Oo. Paano kayo nag-start mag-date? Isang taon kaming nagtago. Di ba? May tinatago, di ba? Sa condo lang kami, tas kumakain lang kami. Tapos pag may game ako, inaantay niya lang ako sa condo. Takot kasi kaming lumabas kasi syempre hindi pa kami officially na kami. Dating pa lang. Takot ako na makita kami ni Rad na magkasama kami, mamaya i-bash kami ng mga tao. Yun yung ano namin, yun yung mindset namin. Si Rad kasi coach yan eh. I mean, hindi mo maiwasan na mag-iisip siya na mamaya maano yung trabaho niya, mamaya isisihin siya ng mga tao na wala siya sa focus. Hindi nangyari na nga, di ba? Yun sa semis din. Pero, di ba nga sabi ko nga sa inyo, parang hindi natin maiwasan yung mga tao na yun yung iisipin nila. Ako, ginagawa ko yung trabaho ko sa NextLed. I mean, hindi ko pinapakita sa mga tao na si Ral sa akin yung distraction niya sa akin. Hindi ko pinapakita yun. Kumbaga, trabaho. Si Ral din naman, ganun din siya. Tanungin natin si Yes, Jolina. oo, nakikurious ako. Nung nagsastart ba sila ni Coach Rad, ay na-share niya ba to sa'yo? Hindi. Super private nung relationship nila na parang secret nga nun di ba? So, nagulat ka din ba na nung bago or may idea lumabas ka na? yung issue, may alam na ako ng konti. Pero syempre, parang respect na din kay Ate Mai. Hindi na rin namin siya ate, ganito, ganyan. Totoo ba yun? Ganyan. So, inantay na lang din namin na parang siya yung magsabi. Siya rin naman talaga yung nagsabi. Pinakita pa niya sa akin sa video call. Ganun. So, paano naging reaction mo? Hindi, natuwa ako kasi parehas silang nonchalant ka ba, te? Saks lang. Kasi nonchalant si Coach Ral. Oo. Sobra. Tapos sabi ko, paano yun? Di ba nag-helmet si Coach Rad? Bakit si Ate Mai? Parang, dapat yung naka-helmet na Hindi, pero bagay kasi sila. Parang, nung pinakita sa akin ni Ate Mai, sige na, wala mag-explain. kinilig ako ng sight. Opposite ba kayo or same kayo ng personality? Hindi kami same eh. Parang ako kasi mahingi kasi ako. Si Ral tahimik. Pero si Ral sobrang talino. Minsan mahiya na lang ako sa kanya pag may mga mali akong sinasabi. Siya yung nagko-correct. Parang pag kino-correct niya ako, hindi ako mahiya eh. Parang kinikilig pa nga ako kasi tinuturuan niya ako kung ano may mga mali ko. Ganun siya. Nakasama nyo na sila together? Hindi pa, pero dapat after game. Pero naririnig ko nga rin from, di ba sila Louie, sila Tubu, sa Adamson. Nag-coach din si Coach Ral doon, di ba? Sa Adam. Stats. Sabi rin nila matalino daw talaga si Coach Ral. Tapos parang, every time nga na makakalaban nila si Coach Ral. Kilala sila maglaro ni Coach Ral, ganyan. Tapos parang si Coach Ral daw, minsan pag nasa labas, kunwari kalaban namin PLDT, ganyan. Sasabihin daw ni Coach Ral, dito palo niyan, ganyan. Tapos, ganyan. Very Sobrang, technical. sobrang kilala na niya yung sabi nga nila, matalino daw talaga. Alam ko, curious ako, alam ko ano yung nasa iPad niya eh. Stats ata yun. Oo, ata. Kung saan. Kung paano niya nagagamit yun ng... Oo. Kasi syempre, parang alam as ko a head kung saan coach, yung ang palo hirap. daw. Parang hindi na nilalagay. Ang hirap kaya kung head coach ka, tapos ikaw pa yung... Di ba usually, merong... Ilalagay mo kung ibang saan yung tao pumapalo, for ganyan. stats. So, Parang normal na sa kanya yun. Di ba tagal na niyang ganun? Stats sa Petrogas pa yan. Ayaw niya talaga ibigay sa iba. Hindi, ganun. gusto niya siya lang yung naghahawak. naging teammates kayo sa F2 before.
Doon ba nagsimula ang friendship nyo? Oo, kasi sa F2 kasi, pagpasok ko sa F2, ano na yan family na yan buo na yan. So ako na lang ata yung pumasok. Pero nung parang mga 1 week ko pa lang doon sa F2, parang kilala nila ako, kilala ko na rin sila. I mean, yung personality ng mga player. Iba kasi sa F2, di ba, mga Lasal yan, core ng Lasal. Lalo si Abby, siya yung nag-handle ng team and team captain din talaga. So, I think nag-start kasi kami lahat yung bonding ng team, yung mga dinner namin, after training, lalabas kami, kakain. May feel mo naman yan kung yung tao ba, hindi ka ba okay dito, or makikipag-plastikan ka. Di ba nga ganun feeling, di ba? May mga ganun. Nung naalala mo, nung sa Lasal F2, sabay kami minsan ng training minsan mauna kami sila mag-weights, ganyan, sa Lasal. Tapos kami training. College pa ako neto. Magla-lunch kami. Tapos yung F2 nun, sumasabay na rin talaga sa amin. Kasi meron kaming may cook kami sa dorm talaga. Tapos kung ano yung kinakain namin, yun din talaga kinakain nila. So, sobra para kaming laging may gathering dun sa dorm. So, doon na namin nakilala. So, college pa lang kaka-interact na kami talaga. Pero nung pagdating ng F2 din, si Ate Myla, very talaga siya, mami-mami. Totoo yun, te. Alam mo ba? Very mami siya. Parang nakita ko ganyan. Para siyang si Chang din. Hindi, tsaka si Myla. Kasi naalala ko si Myla, nakasama ikaw ko pala siya. may experience sa kanya. 23. Oo, under 23. Siguro mga 10 years ago na to. Tagal na pala. Oo, 21 years old pa Ay, kami. oo under nga, 10 years 23. na nga. Oo, Tagal national na. team. Tapos sobrang tawang-tawa ko sa kanya. Grabe. Nakakatawa siya talaga Actually, alam mo yun din sa mga tao, sa next date. Parang yung seryoso ko, parang tumatawa sila. Oo. Meron. Kasi feeling nag-joke ako lagi. Kunyari, Ate May, na ginagawa mo? Mukha ba ako may ginagawa? Yung parang Ganun. pabiro ko. Parang tumatawa lahat mga tao sa akin. Pero seryoso ka talaga nun? Oo. Parang feeling Low-key siya, te. Low-key kengkoy talaga siya. Kahit hindi niya sinasadya, nakakatawa siya. Nakakatawa yun Ganun, talaga. ganun. Parang siya si Pangsi. Oo. Ganun. Like, I see Pangs ganun. Anong naging first impression mo naman kay Jolina kung siya ikaw ay parang mother? Siya. Ganda nung sinabi ko. Kailangan bumawi ka daw. Ito, si Jolina, kasi Walang masabi. Ayan. Hindi, Hindi niya ako kilala. iyakin kasi to. Si Jolina. Okay. Sobra. Lalo pag kunyari, hindi ko inaano sa niya. Kunyari ito, hindi siya pinaglalaro. Pero alam mo sa sarili mo, kaya naman niya maglaro. And kilala ko siya kung paano siya maglaro. Parang lagi yung sinasabi, Ate May, hindi ba ako okay? Yung parang gano'n. Oo, kasi nung time na sa farm siya, ako yung kausap niya. Pag hindi siya nila lineups. Matalino kasi ito sa loob ng may pasa. Parang si Gemma, di ba? May pasa, may receive, tas mautak maglaro. Feel niya, hindi nakikita ng ibang tao yung kakayaan niya kung paano siya maglaro. Yeah, iyakin talaga. Baka maiyak yan, Timay. Yun yung ko sa kanya. Iyakin. Usually pag talaga, pag super na-frustrate na talaga ako or pag hindi ko na minsan magets, gano'n. Parang, ate, ba't ganito, ganyan? Di, mahirap naman din talaga yun, di ba? I mean, diba? oo, sa isang volleyball team kasi kung pwede nga lang lahat may chance talagang maglaro, di ba? Pero, di naman nga din pwede. Pero sa volleyball ka lang ba ganyan yung feeling na iyakin or even sa ibang things? Alam mo, love natin yung volleyball, pero ito rin, sometimes parang ito rin talaga yung magpapaiyak sa atin. Oo naman. So, Love, parang, hate talaga. talaga. Yes. Sabi ko parang, love na love ko yung volleyball. Pero sa ibang bagay, kunwari outside volleyball, hindi ko yan iiyakan. Like, kunwari, may mga friends ako nakakatampuhan, ganyan, sa family. Hindi talaga ako iyakin. Like, never ako nakita ng family ko na umiyak. Pero sa volleyball talaga, yan lang yung iiyakan ko. Sure, kunwari, meron kaming misunderstandings ni Ralph. Ralph. Wow, perfect. Ni Ralph. Hindi naman ako umiiyak. Well, hindi rin naman siya iyakin, gano'n. So, volleyball lang talaga. Ang hirap kasi ng yung i-maintain mo din talaga yung laro mo. Kasi minsan nakakapagod naman talaga yung maglaro. Tapos, may mga din na hindi nakakatulong. Sa labas naman. Tsaka siguro yung feeling na isipin mo araw-araw, pinaghihirapan natin yung ensayo,
nagsasacrifice tayo ng maraming Mm. time and effort talaga tapos hindi natin mailabas kung ano yung Kaya na. kaya natin, di ba? Honestly talaga ate, pag kasama ko kayo ganyan, lalo na sila Ate Kiana, sobrang kalog. Oo. Nakakatawa sila, Chang. As in, wala. Mawala yung stress mo sa oh. kanila. Di ba sinasabi ko nga, labas naman tayo, nasa-stress na ako, ganyan. So, curious ako kasi di ba na-disband yung F. Ano yung naging reaction nyo? Ano yung na-feel nyo after? Frustrating siya talaga before. Kasi nga parang first ko yun team ko sa pro. Nandun yung comfort namin Yeah, yung comfort yes. zone talaga namin. And Mm. talaga, minsan talaga sabihin talaga natin na ayaw din talaga natin lumabas dun sa comfort zone natin. Kasi, kunwari, kilala na natin yung mga tao. Alam mo yung sistema dito, ganyan. Pero, daming lesson talaga ate after kong lumabas ng F2. Ganito pala, may mga kasama pala akong ganito mga tao. Mm-mm. May okay, may hindi. Hindi, yes. So, I think talaga kailangan kong pagdaanan yun. Ayun, naging challenge din talaga siya. Huwag talaga tayo matakot lumabas sa comfort Oo zone. naman, Dahil totoo. dyan talaga nagsisimula ang lahat ng growth. Yes. For me, Oo, oo. yes. Ikaw naman, my labs. Saan sa Petrogas? Ano ang... Dalawa kasi. Dalawa So, so, yung dalawa. pinagdaanan niya. Oo, Okay, yung sige. Sa pinagdaanan F2 ko muna eh. tayo. F2 muna. Double kill to eh. Ay, oo nga no. Oo Diba? nga. Sa F2, alam mo sa F2 kasi isang taon lang din naman kasi ako sa Oo. F2. Pero yung bonding talaga ng mga player, yun yung sayang din kasi. Siyempre sa mga ibang player kasi hiwa-hiwalay na yan eh. Yung iba-ibang team na. Pero hindi ko na-expect na may mga bonding din kami na sila Kiana, sila Joy na catch up pa rin. Yan, may mga problema, pinakapag-usapan namin. Sayang Anong tawag din. sa'yo, adopted? Adapted lang ako dun. Ano, oo nga, kasi isa ka lang, Isa lang. Share ko din. Pero si Ate May talaga, kunwari, ang lakas makapagbigay ng kumpiyansa niyan pag kasama mo siya. Ano gusto Hindi, mo? totoo nga. May Mamaya, later, kape lang. Ano siya? May time na parang ano rin yung likod mo, di ba? Tapos, okay lang yan kay Ate May, ganyan. Like, kahit kapesto ko siya, sasabihin niya yung mga kailangan kong gawin. Alam mo yung walang selos talaga. Tapos, kunwari, may time din naman na siya yung gagamitin, ganyan. Like, nag-share talaga kami ng ano. Like, ang sarap din sa feeling na may ganun kang kasama sa loob Yes. talaga. So, after ng F2, Nag-Petrogas Oo. ulit. Okay. So, nag-disband ulit. Oo. Joke lang. pero ikaw, paano yung naging mindset mo? Kasi syempre, di ba, 1 year ka lang sa, but before F2, saan ka nga? Petrogas. Lumipat lang ako. Okay, nagbalik ka. So, Bumalik nagbalik ang ano. Oo. Doon lang ako So, bumabalik oo. pero sa iba. I mean, paano ka naka-recover? Kasi ang hirap din nun Oo. Parang lipat ka na naman ng team na parang nakabuo ka na ng memories. Pero hindi namin alam na magdi-disband yung Petro. Parang mas nakakalampang yung mga ibang tao. Yung mga fans talaga. Oo. Dapat alam. Kasi nung una, sabi namin, bakit may mga kumakalat na ganito? Kami mga Petro, parang Walang ano naman alam. kami The time na natapos yung championship namin ng Reinforce. January ata. Katapos ng New Year. Parang kinausap na kami na wala na muna yung Petro. Kasi mag-LOA muna. So, sa next day kami punta. Which okay naman, masaya naman kami kasi sama-sama naman kami na pupunta doon sa team na pupuntahan namin. Kaya hindi rin siguro kami nahirapan mag-adjust or na-hurt masyado kasi alam namin na core pa rin yung Petrogas na pupunta sa next level. New coaches ulit, new management, new players ulit. Pero hindi kami nahirapan eh. Kasi kung ano yung magiging problema ng team namin, alam namin kung paano namin susolusyonan yung mga problema kasi kailangan namin ng bawat isa eh. And then, syempre, mga bata din sa next level talaga. Syempre, kami yung mag-a-adjust talaga sa kanila. Hindi sila yung mag-a-adjust sa amin. So, I think yun din naging maganda yung bonding talaga namin sa next level and yung communication ng bawat isa. Also sa mga coaches din namin. Kaya hindi kami nahirapan sa mga coaches namin. Since na-disband nga yung mga teams na napuntahan nyo before, paano kayo namili ng lilipatan yung team? Kasi ako kasi nung nag-disband yung Petrogas din, maraming nakipag-negotiate sa akin na team. Pero mas sa akin yung team ng Petrogas na nung nalaman ko na yung Petrogas na to, hindi mawawala, pero lilipat lang kami ng team with next lead nga. Pero yun yung pinanghawakan ko na, hindi, ba't ako aalis? Nandito yung mga teammates ko. Okay. And syempre, natuwa din ako kasi bagong team and then nakaka-excite din talaga kung paano training si Coach Itauret and then makakasama ko yung mga young players na next lead and also yung mga management ng next lead din, which okay sila, mababait.
And maalaga din talaga sila. Kaya hindi rin kami nahirapan na mamili ng team. Ako naman, that time kasi injured ako. So, ACL. Yeah. Medyo ano yung findings nung sa akin, parang yung ang daming doctor na nagsasabi na apat yung doctor na nagsabi na hindi daw ako full tear, ganyan. Tas 2 yung nagsabi na full tear ako. So parang ang dami ko rin kinonsider that time na parang, okay, kung hindi ko man to ipa-opera, pinili ko din talaga si Farm Fresh. Kasi parang that time talaga, ang ano ko, security din talaga na, like security din sa akin kasi first time nag-disband ni F2 eh. And so parang nasad talaga ako, nainis talaga ako that time. Oh, dapat hindi na lang nag-disband talaga. Sobrang nasad ako nun. Very potential din naman talaga si Farm nun. Yung Adamson, Yeah. naalala ko nung nasa Lasal kami nun, sinabi ni Coach Book na kung may hawakan siya na pro team, parang gusto niya yung yung mga taga-Adamson. Kasi potential sila kahit nung ano talaga. Oo nung naman, UAAP. Kinukulang lang sila lagi pero andun na Nandun sila. sila. Buo din talaga Oo. sila. Para silang very, Lasal din talaga. Ganun. Mm. So, ayun, kinonsider ko yun. So, kaya doon ako napunta din talaga kay Farm. Until now, siguro masabi ko na, like, solid din. Kunwari, like, kahit nasa ibang team nga kami nila, ni Ate Myla, like, anytime talaga. Like, tawagan ko lang siya, ganyan. May ibibigay siya mga advice, ganyan. And tutulungan ka rin talaga niya. So, super na-appreciate ko talaga sa friendship namin ni Ate May. Ganun na. Same lang din namin kay Julina eh. Pag alam ko niya, di siya naka-line up sa farm. Tawag mo na yan, makikchika ako. Joke, makikchika. Kasi kilala ko na to eh. Kasi iyak talaga to. Kasi syempre ito, mag-train ng maayos to eh. Kasi gusto niya. Lahat naman tayo gustong ma-line up, di ba? So, nung nakita ko na hindi siya line, tawagan ko yan. Kakamustahin ko na yan. Musta ka na? Ganyan. Tapos medyo pa ako nun. Hindi, okay lang. Hindi, okay lang ako. Pastrong ka. Hindi, okay lang ako. Hindi, Sabay at tutulog. hindi ka okay. Sa tulad, iyak na yan. Iyak na siya. I think hindi naging maganda kasi lagi ko siyang tinatawagan lalo na pag hindi siya okay. Kasi kilala ko to, iyakin talaga to eh. I mean, gusto ko maging magaan yung pakiramdam niya. Gusto ko siya nire-remind na hindi, okay lang yan. I mean, wag kang magtampo sa mga coaches mo or mga players mo na hindi ka nagagamit. I mean, sinasabi ko nga sa kanya eh, ipakita mo lang kung sino ka sa training. Kasi kapag manalo, matalo man yung team mo, kasi hindi ka line up, parang panalo ka pa din kasi hindi ka ginamit eh. Kung ginamit ka, I think mas makikita nila yung potential mo sa loob ng court kung paano ka makakatulong sa team mo. And then, after nun, parang naging okay na siya. Kasi ito kasi kailangan talaga meron kang taga-remind sa kanya. Pag wala kang taga-remind sa kanya, I mean, dadamdamin niya lagi yung mga nangyayari. Usually, like, kunwari, talaga. Like, mag-isa lang ako ganyan. Iniisip mo siya. Iniisip ko rin talaga, pero parang, like, hindi ko na lang ikikibo ko So, parang very thankful ako kay Ate May. Kasi parang napapalabas niya yun. Like, usually tayo, di ba, parang, hindi, okay lang, na lang. Kim-kimin na lang natin to. Pero siya, sige, ilabas mo na lang yan, ganyan. Ano nagiging effect sa'yo nun? Si Ate May nga, yung ugali niya, yung pag seryoso, matatawa ka na lang sa kanya. So, kunwari kahit iiyak ako, tapos parang may sasabihin niya na, di ko alam kung seryoso or matatawa na lang ako sa kanya. Sobrang kengko. Ewan ko, ba seryoso naman ako, pero matatawa sila. Ba seryoso ako? Ginaganon ko sila. Pero super cute. Na-realize ko, sobrang laki ng agwat nila. Sa isa't isa. So, alam mo, hindi ba naging hindi ba nagkaroon ng yun? Ng weird feelings na parang sobrang ate ni Ate Myla, tapos siya sobrang mas bata siya sa'yo. Like, paano yung naging... naging something in common na... Ako kasi napagdaanan ko yung mga ganyang, isa age niyang ganyan. Ang lakas papunta ka pa lang, pabalik na. Very mommy talaga siya. Ganon. Alam ko na yan. Napagdaanan ko yung mga ganyan, yung hindi siya nagagamit, hindi siya na-line up. Open forum na talaga. Open Diba? forum. Okay. Open forum ni Ate Myla. Kaya yung ginawa ko before, sinasabi ko sa kanya na pag di siya nagagamit, huwag siyang patamad-tamad sa training. Kasi trabaho to eh. I mean, diba? Kasi once na pinakita mo sa coach mo na patamad-tamad ka, I mean, meron siyang paraan na hindi gamitin. Kailangan sa training, ka na dyan. Kailangan mag-train ka ng maayos, ganyan. If ever hindi ka man gamitin, at least, sa training mo, okay ka. Manalo matalo yung team mo, at least, nagawa mo yung trabaho mo as a player. Yun ang sinasabi sa kanya.
Kasi ako kasi, hindi naman kasi akong maanong tao eh. Yung mabilis ma-down or iyakin. Hindi ako ganun eh. Ako kasi strong akong tao. Sa totoo lang. Wait. Nakita umiyak dati. Dati yun. Nabata, pero kasi age pa kita. Hindi naman kahinaan ng pag-iyak. Oo. Marami Hindi mga, naman di tayo ba? umiyak, Di ba? strong. Hindi sa volleyball yung umiiyak ako. Okay. Iba. Strong siya sa Iba pa. volleyball. Oh, yes. Strong ako sa volleyball. Mas delikado pag tahimik ka eh. I mean, pag once na pumpitik ka talaga, may mga masasabi kang hindi maganda eh. Pero pag once may nasabi ka, makukonsensya ka pa eh. Kaya nga, ginagawa ko talaga kay Julina. Ilagi ko siyang inaangat yung ano niya, yung moral niya na wag siyang ibababa kasi bata pa siya. May marami pa siyang mga Kakainin bigas. I think parang nagiging mas bata na rin si Ate Mai. So, si Ate Myla ang nahahawa. Nahahawa na siya sa amin. Very sila eh. Kasi sila Chang. Diba? Parang mga isip bata din. As in, sa age na trentahin talaga. Trentahin! Wala. Yung sinasabi ko. Diba? Hindi, sa age na trentahin talaga. Parang nagiging seryoso. Kayo ba, ate? Parang nagiging seryoso na rin kayo sa Hindi. Lipat, sorry. Lalipat Kaya 13 na ako. Oo, malapit na. Ako Bye-bye. lampas na ako sa ano. Okay lang. Ako nagiging seryoso. Diba? Pero gano'n ka naman ever since eh. Oh, so dati pa ako 30. Ikaw ba? Si Jules ba, ang personality mo ba ay very, are you a party girl? Yeah. Or Party girl, hindi. Outgoing? Pero outgoing. Tapos, ayoko nung tahimik na room, ganyan. Okay. So, like, maingay. So, pagkasama mo ang mga trentahin, Tumatakas. Hindi maingay din kasi sila eh, pag gano'n. So, damay-damay na. hindi mo na-feel ang age gap. Hindi rin nila pinaparamdam. Nire-respect namin sila, Ate Mai, sila, yung mga trentahin ko mga sisters. Ganyan. Pero, hindi nila paparamdam sa'yo na mas matanda sila. Tsaka ang saya na kapag may mga trentahin kang teammates kasi yun nga, malalapitan mo sila talaga for anything. Oo. Yung mga ganyang Decision sa feeling, life. oo. Sa feeling. At saka napakaganda ng advice na kanina kay Jules na kahit ganun yung nararamdaman mo, di ba? Huwag kang tama rin, ibigay mo ang best mo. Kasi alam mo ako, nakaka-relate din ako dyan. And ang lagi ko lang mindset talaga, ibibigay ko pa rin yung best ko kasi ibabalik yan ni Lord. Hindi man sa volleyball, pero sa ibang bagay. Fighting, Jules. Kaya hindi ka natin yan. hindi ka magsisisi. Mm-mm. Kasi ginagawa mo Yung yung trabaho. best. Totoo. Tsaka wala silang masasabi sa'yo. Oo. Totoo. Yes. Diba? Kasi sobrang close nyo. Diba? Tapos nagko-communicate kayo kahit na malayo kayo, nag-share kayo ng feelings. So meron din ba kayong mga secrets or mga important decisions sa life na sinishare sa isa't isa? May mga part. Nakakatawa yung mga tinginan. may mga part din. May Kunwari mga. may chismis about dito sa ano na to. Ganyan. So, Jesus. Alam mo, parang gusto kong Diba? sumama sa GC. Ayan, Sabi ko hanggang sa sa inyo, na-chismis na lang din ako sa kanya. Hawak niya ng ilong niya talaga. Sino ang lagi may dalang chismis? Siya yun. Alam, iniwasan ko na yan. Yung ganyan. Totoo yun. iniwasan. Ay, wala talaga. Every year talaga nagbabago ako. Hindi, pero yung ibubulong ko sa'yo, alam mo yung ugali ng tao na yun, di ba? Oo. Pag binulong ito, totoo yun. Ganyan. Totoo. Ay, hindi, ipasok natin dito yung ano, yung mo. Oo nga eh. Ano may amoy daw ko sa Ay, sorry lang, amoy ko. Sinasabi may putok daw siya. Mabaho daw siya. Hindi, kasi. Kanino nagaling Ako kasi, yun? mahilig akong magganyan-ganyan. Oo. Okay. Pag may mga ganyan, minsan may naamoy ako, minsan wala. Pero maganyan talaga ako. Sasakalin talaga. Alam na natin. Ilabas mo na dito. Alam mo, kilala ko to. Malinis sa katawan to. Kaya natawa na lang ako na kumakalat sa Twitter daw. Ako kasi hindi na ako matweet kasi. Ewan ko to. Hindi rin ako. Magbasa. Wala ako. Yung kaibigan ko, sabi niya, sis, may trend ka daw. ka. Sabi niya sa akin, Ate Mai, sabi niya, ako. Sabi, bakit? May putok daw ako dahil sa yun eh. Kasi kakagaram doon sa ilong, ganyan. So, sila sa akin yung mga dami sinasabi. Sabi ko sa kanya, yan mo na lang kasi mga ganyan. I mean, hindi ka na makilala eh. Ganyan. Hindi, ate, pagtanggol mo naman ako, ate. Sabi mo, wala ako. Sabi, wala. Sabi, wala. Sabi ko, ikaw Pero totoo naman nakakaalam talaga. yan. Wala naman talaga to. Natatawa na lang ako sa mga comment. So, ito kasi malinis talaga sa katawan ko. Hindi sa ano ko siya, close ko siya. Malinis sa katawan to. Ewan ko bakit saan ako yung ganyan. So, hindi natin to clear sa social media. Hindi, parang inayaan na lang Inaya, naman. sinabi ko sa kanya, hayaan mo na yan. Sabi, hindi ka kasi kilala eh. Ganun ko siya. Actually, tinawanan na lang din namin. Ito na, Ayan, okay. okay. Sa katawan na.
Hindi, magiging saksi din kami dahil Oo. nalapitan namin si Oo. Jolina. Okay naman. Okay naman. Na-confirm naman natin, di ba? Oo. Itaas din yung hinamoy natin. Dito pinamon. Kawawa na may next gagamit Oo. nito. Fine. Hindi, pag trentahin ka din, alam mo, iiwas ka na din talaga sa social media. Oo. Kami din, pag, ayaw mo na yan. Oo. Huwag ka na magbasa. Yung Hmm. gano'n. Kasi Minsan nga, nakaka-stress talaga. parang gusto mo na umalis sa social media eh. Mm-mm. Diba? Totoo yun. Hindi makakatulog to. Kapag about sa kanya. Timay, ipagtanggol mo naman ako. Ate. Ganyan yan eh. Oo. Sabi ko ito na, pero wala pa rin. Ate May, nasaan na ba? Pero minsan kasi, di ba, pag pinansin mo, lalaki-lalo. Lalaki. Oo, Oo. diba? So, Pero di na kami nag-post Oo. anything about it. Lumilipas naman din ang lahat. Tama. Oo. At, di ba, after ilang years, alam na natin na wala talaga siyang, Oo. amoy. Ayan na. Oo. Kabisit talaga eh. Talk sa Ate Myla. Ano ka na ba? Meron ka ng age na gusto mo nang mag-settle? Oo. Lagi sinasabi kay Ralph to. Ay, naku. Sorry sabi ko. Paparinig na po. Pinaparinig na niya. Ralph, size ano. Sabi ko sa kanya, parang, Ralph, paano pag hindi na ako naglalaro? Sabi ko sa kanya. Kasi syempre, kailangan pag-usapan nyo na yung future na. Uy, future na! Yes! Sabi ko, parang hindi na ako naglalaro. Ay, paano na tayo? Ganyan. Which hindi ko naman sinasabi na, bubuhayin mo ako as a girlfriend. Parang ganun. Sa katawan ko, parang gusto ko na magpahinga, pagod na. Siguro tama na yung 13 years ako naglalaro. Alam ganun. Kasi ilang taon na rin ako eh. So sabi ko parang isang taon na lang ata mag-retire na ako. So sinasabi naman niya na hindi, kung saan ka masaya, I mean, support kita. And then, tapos sabi ko sa kanya, paano pag mag-US na ako, kasama ko yung kapatid ko, sabi niya, sasama ako. Alam mo, ng moral yung gano'n, yung partner mo, support niya sa mga gusto mong gawin. Kaya nga, hindi rin ako nahirapan kay Ral na i-open sa kanya. Baka kasi kapag after ko ng volleyball, mag-US ako, tapos hindi siya kasama. Parang feel ko, ang hirap iiwan yung gano'n, yung partner mo. Pero yung na-open ko sa kanya yun, naano ako sa kanya na sinasabi niya, hindi, kasama ako kasi gusto ko rin naman. Kasi yung family niya, nasa Canada din naman. So, if Siya ever, na nandito. Oo, and then yung mom niya and yung ate din niya. Kaya si Ral din talaga na hindi rin kami mahirapan if ever na hindi siya magko-coach na, ganyan. Meron siyang second option na aalis kami din sa Pilipinas and magkasama kami kung ano yung maging future namin. Speaking of retirement, hindi ka ba natatakot na mag-retire? Siguro mga 50-50 pa. Pero syempre yung yung volleyball talaga yung kinalakihan Life talaga na. natin eh. So hindi mawawala yun. Pero ako kasi pinag-isipan ko mabuti yan eh. Hanggang ngayon gusto ko na magpahinga. I mean, pagod na ako. Hindi ko na kaya yung mahabang yung training. Tapos yung emotion ng mga player emotion natin. Kaya sabi ko kay Ral, parang hindi ko na kaya maglaro. Gusto ko na mag-retire. Gusto ko na magpahinga. I mean, pagod na ako mag-volleyball, ganyan. Hindi ko inaano na mag-retire ako dahil pagod ako. Gusto ko naman yung ibang naman. Iba naman yung gagawin ko. Kasi sabihin mo, sa 13 years ko naglalaro, parang simula elementary pala, di ba? Hanggang ngayon, 33, parang tagal na din. Parang gusto ko rin naman ng ibang gagawin din talaga. Kaya nga sinabi ko sa mga pamangkin ko, pag graduate nyo, tapos na. Pahinga Ikaw na. naman. Ako naman, papahinga naman ako. Oo. Oo, di ba? Breadwinner. Yes. Oo, the breadwinner. Oo, lahat tayo breadwinner. Oo. Diba? Totoo naman. Pero pag naibigay natin yung gusto ng family natin, masaya tayo eh. Kasi naibigay natin nabuo na yan natin. Si Jols, ikaw? Minsan naisip ko din, like, kunwari nga, pag hindi ako naglalaro, parang, I feel nga na parang nababawasan parang nababawasan yung year. Sabi ko parang, naisip ko minsan, kunwari, this conference or ganyan, hindi ako nakapaglaro. So, plus nagkaroon pa ako ng injury nung first year ko na nasa pro, ganyan. So, halos 1 taon din ako nakalaro. Sabi ko, madadagdag ba yun sa susunod na Sabi ko, yung mga games na hindi ako nakalaro or yung taon na hindi ako nakalaro na gano'n, eventually, idadagdag ko ba yun in the future? Minsan iniisip kong gano'n. So, parang, medyo nag-worry din ako sa future, pero nare-realize ko din na parang, hindi, parang dapat,
na lang, sa present na lang ako mag-focus. Like, yes. Oo. tayo kasi usually, kunwari, nag-support din tayo, di ba, sa family natin, ganyan. So, Ang daming iniisip. ang dami natin talaga iniisip. Kunwari, ako rin ate, same nung kay Ate Myla, like yung mga pamangkin ko, mga bata pa naman yun kasi. So, nai-spoil ko din sila talaga. So, kahit like hindi ko na sila talaga cargo, like, naiisip ko, like, gusto ko ganito sila in the future. Kaya like kung sinasabi sa kanya na pag magka-award ka or gamitin ka ng mga coaches mo, ibigay mo yung best mo lagi. Manalo, matalo. Kailangan maging positive ka lagi sa lahat ng galaw mo. Super proud ako din kay Ate Mai, since sa age mo din talaga ate. Yan, Wag mo na sabihin. nakapagpatapos ka na, di ba? Nakapagpatapos ka na mga pamangkin. Taon na lang. So, super laking achievement na ate. Yun nga, kahit talagang iwanan mo na yung volleyball, dami mo nang natulungan. So, yun na yung biggest achievement mo talaga na talagang nakaka-proud and may pagmamalaki mo yun. Matuturing na kayo na talaga na legends ng volleyball kasi parang hindi na same ang volleyball kapag ka like umalis kayo. Like, hindi natin pagpipray na, no? Pero iba na ang volleyball kapag wala kayo. So, kayo talaga ang nagpakilala sa volleyball. Pag wala na kami, sobrang bata niyo na talaga. Mm. Ikaw na ang ano nun, ikaw na ang senior. Senior. Oo, Yes. ganun na. Papasok na talaga yung new generation. Yes, eh. oo. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time. Tara, makitambay ka na! Okay, Wait. Parang pangpuso ito Oo nga. Okay, Okay. ready. Paganda tayo. Paganon muna to. Paganon. Paganon muna. Okay, Okay, ready? Paganon, 1, 2, paganon. 3, pass. Teka lang, ang kailangan mabuo ay 5. Apat. So, nakalimutan ko na. Okay, 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. Bakit? Talo ka, baliw. Oo. Sino nakabuo? So ano? Oo, paunahan. May tatlo na ako. Masyado siya focus sa cards. Wala ka sa casino Ano to? Okay, there ang nabunot niya. Kailangan mo mag-rap habang dinidescribe mo ang isa't isa. Madami gumawa yan. Si Pons ginawa yan. Oo, si Pons. Okay. Gusto mo ba bigyan ka namin ng beat? Sige. Hawak ba natin ang beat? Okay, 1, 2, 3, go! Ay, Si Ate Germana, magaling. Okay. Si Ate Ella na maliksi. Si Ate Yung beat Ay natin, na di ko alam, pero maganda. Okay na yun. Yung beat natin medyo No, wala. hindi pa sabay-sabay. Dito na ako. Dito na ako. Okay. Hindi na ako papatalo. Okay, so naka-warm up na yata si Jols. Parang alam na niya. Oh, wait, sabay-sabay tayo dapat. Kasi baka mamaya may nabuo na eh. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. Si Ate Mayon lang. Ano? Replay challenge. Sino? Ay, perfecto. There. So, ang nabunot mo ay tawagan mo ang boyfriend mo. Yay! At tanungin mo kung anong ulam niya. Oo. Kayo lang mag-jowa na kilala kong sa Instagram magkausap. Oo. Ganyan kasi kami. Mahal? Ay? Saan ka na? Dito pa. Nasa Celeste. Ari ka. 12 pa. Kumain ka na? Iba. Kain ka na. Ang trip mo. Bye. Hindi na nag-joke. Guys,
Narinig ka ba tanong kung ano yung ulam dahil di pa kumakain? Oo. Bye. Oo, pero sobrang nagtataka siya. Sabi, anong trip mo? Alam niyo ka nandito ka. Oo. Sobrang fit niya kausap. Oo nga eh. Kaya nga, labing. Okay, ready? 1, 2, 3, pass. Yes! Nakabuka? Uy, grabe. Hindi ko po yung Sa kanya. Sinisiksik pa rin. Talagang pa ganun. Sabi, sumapa Hindi ko abot eh. Gayahin niya si Brooke. Si Brooke. Oo. Ay, oo nga. Oo nga. Ay, fairness. Ganyan eh. Walang book kasi. Oo nga Sobrang pala. haba kasi ng book mga ganun. Alam mo, nakasama namin sila. Pag ganun. Ang bilis Hey, ayoko matalo. Okay, Okay. Paano? Pass. 1, 2, 3, pass. Oh, sinigit niya lang. Sinigit niya lang. May injure ko pa yata si... Parang gumanon eh. Ano. Ay, oo nga. Mag-rap ka nga. Oh, yan na yan. Introduce yourself and your valuable mata like in a pageant. Okay, 1, 2, 3, go. Hi! Ay, may hi ba yun? Okay, Wala pala hi. Ella De Jesus, Philippines. Ella De Jesus. Ganon. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Ella De Jesus, Philippines, time is gold. Ba't parang hindi naman pa? Actually, I believe time is gold. See? Oo, time is gold. Hindi talaga, alam na natin, hindi talaga tayo pang doon. Oo. Kasi nga, time is gold. Diba? Kailangan magmadali. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time! Tara, makitambay ka na! maraming salamat po sa pakikinig at sa pagsubaybay sa guest namin ngayon. And thank you so much, Jelena and Ate Mai, sa time. Eto, so iibahin naman namin Yes. ng Manets. ang tanong sa segment na to. Ang tanong namin ngayon ay, ano ang message nyo sa isa't isa? Ako, for Julina, ano ko lang sa kanya, nagalingan niya pa and alam ko na bata pa siya. Marami pa siyang... Dapat doon ka sa harapan eh. Ito yung mic eh. Dapat doon ka sa harapan. Dapat ganun doon ka. Yan. Ayun lang, sana mahaba pa yung ano mo, yung career mo, and ingatan mo din yung sarili mo, and laban lang kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Timay, thank you sa pag-alalay and and sa pagsuporta palagi. And mabless ka lalo ni Lord and maging blessing ka sa iba. Sana ay magtagal pa ang friendship nyo forever. Manifest! Kung nabitin ka sa kwento, kapag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Kwento lang pag may time! Ito ang podcast ng mga May Time, powered by Sports Plus. Easy lang! Follow and subscribe to ang podcast ng mga May Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Kumpleto rin tayo sa funny highlights at kwelang reels sa lahat ng social media platforms.